Hello, magandang araw. May kakausapin lang po tayo para magkaroon po tayo ng clue kung paano magkaroon ng negosyong pang masa. Hello, magandang araw. May kakausapin lang po tayo para magkaroon po tayo ng clue kung paano magkaroon ng negosyong pang masa. Katulad po ng pagkakaroon ng fried chicken. Ito po pala yung aking asawa. Nagbabiyahe po kami papunta po sa aming bakery. Andun din po yung aming lechon manok at saka yung aming fried chicken. Tatanong ko lang po sa kanya kung paano po siya nag-umpisa para magkaroon po ng fried chicken. Konting clue lang para sa ating mga viewers. Paano ka nag-umpisa? Anong nagtulak sa'yo para magkaroon ng fried chicken na business? Napanood ko lang po yan dati sa sa YouTube din, yung may negosyong lechon manok. May inilagay din siyang fried chicken. Naisip ko, bakit kaya di ko gayahin ito? Tsaka sinasabi niya lagi na maganda rin daw yung kitaan sa negosyong fried chicken. Kaya nag-try ako. Nung una, siyempre nangangapa pa pag bago ganun talaga. Pero habang tumatagal naisip ko, maganda nga pala yung kita. Tsaka basta dapat hands-on kung ipagkakatiwala yung pagtitimpla sa mga tauhan. Dapat ikaw mismo yung gumagawa para pag may mali, ikaw yung makakagawa ng solusyon. Yun lang po. Kamusta naman ang kitaan sa pagkakaroon ng fried chicken? Malaking bagay rin, kakatulong. Yung pang-araw-araw na gastusin ay makukuha mo, pwede mong ito ang tawag dito. Nakakabayad din ng mga... Yung kapag may mga bayarin ka, malaking tulong, malaking bagay yung may fried chicken ka. Dati, alam ko naman na yan, gamay ko na medyo yung sa lechon manok. Medyo kabisado ko na yun. Konting clue lang sa halimbawa, sa isang pirasong manok, mga lumalabas magkano ang iyong kinikita? Sa isang buong manok ba? Lumalabas magkano ang iyong kinikita? Para magkaroon ng Pag ating sa mga buo viewers. siguro, mga 80 pesos pataas. Depende sa iyo. Depende sa mga kalaban mo. Marami kasi akong kalaban dito sa pwesto ko. Ilan kami nagpiprito dito, nagpa-fry. Pero sa awa ng Diyos, nabibentahan pa rin naman. Kahit maraming kakompetensya. Kasi nasa lasa naman yan. Tsaka sa pagkikisama sa customer. So, yun mga madiscarding mami, totoo po talaga yun. Sa dami ng aming kakompetensya, hanggat maaari po, magaling po tayo sa customer. Hanggat maaari talaga po, yung mga customer na bumabalik at bumabalik sa atin, kumbaga, malayo pa lang po sila, dapat nakasmile na tayo, ni-entertain natin para sila po ay yung hindi hindi sila mailang lumapit sa atin. Dapat ganun po pag nag-entertain tayo ng customer. At saka hanggat maaari po, wag natin hahayaan sila na umalis ng sa ating business, halimbawa dyan sa fried chicken namin, kahit sa bakery namin, na wala silang bit-bit na binili. Para naman po sa susunod, pagbalik po nila, gaganahan na po ulit sila kasi yung pag-alis po nila sa atin, maganda po ang ating pag-entertain. So siguro po mga madiscarding mami, mga madiscarding daddy, yun lang po muna siguro ang aking maibibigay na tip kasi malapit na po kami sa aming bakery. Hanggang sa muli po, ito po yung madiscarding mami at kasama ko rin po ang aking madiscarding asawa. Muli, maraming salamat po. God bless. Bye!